Magandang araw po sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Diyos sa ating pong pagninilay ukol sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Ay muling nating narinig ang ating alam ng tagpo o pangyayari na kung saan sa pagtawid ni na Jesus at ng kanyang mga alagad sa ibayo, lulan ng bangka, ay may mga malalaking alon sumalubong, may sigwa, may bagyo, no? At ito ay naging dahilan upang sila ay maligalig. At si Jesus ay natutulog, no? At siya ginising nila, at pagkatapos mapatahimik ang lahat. Sinabi ni Jesus sa kanila, wala ba kayong pananalig? Ito ay isang tawag sa atin upang una makita na sa ating pagtawid sa landas ng buhay ay hindi natin maiiwasan na magkaroon ng mga sigwa. May mga sigwang tayo ang dahilan na marahil maiiwasan, pero anumang iwas natin talaga may mga pagsubok po sa buhay. Pagsubok. At ang mga pagsubok sana ay makapagdala sa atin kay Jesus, na tayo magtiwala sa ating Panginoong Jesus. Ang sinasabi ni Jesus ay bakit ang mga alagad ay napadala sa ligalig? Ba't sila napadala sa kawalan ng tiwala? Sabi kasi nila, Guro, di ba niyo alintana? Lulubog na tayo. Dahil tayo ay tao lamang, marami tayo uri ng tugon sa isang pagsubok. May mga taong chill lang, may mga taong tarantana, may mga taong dasal agad, may mga taong bisyo agad, no? Magandang tingnan natin paano tayo humarap sa mga pagsubok sa buhay. Hindi natin sinasabi mga pagsubok ay parang madali lang yan. Hindi po. Maraming uri ng mga pagsubok at kalimitan ay mga mabibigat, no? Na sana nandyan yung sa equation natin, sa ating eksena, sa ating buhay, yung pagtitiwala natin kay Jesus, pagsangguni kay Jesus. Minsan kapag sinasabi natin kay Jesus ang ating problema, kung ano yung nangyayari sa atin, kung ano yung ating iniisip, kung ano yung ating nararamdaman, yung mga bagay na yan ay makatutulong sa atin upang kahit pa paano tayo ay maibsan ng dagdag na bigat, na kahit pa paano gumaan ang ating puso at ang ating loob at ang ating diwa. Mahirap ang ma-stress, at lalo mahirap yung na-stress ka na nga tapos wala ka pang masabihan. Na sana ituring natin si Jesus na hindi na iba sa atin, na ating kaibigan. Opo, Panginoon. Opo, Diyos. Pero kaibigan din na ating nasasabihan ng mga bagay na maaaring nakapagpapagabag sa atin, maaaring nakaka-stress, sapagkat ito ang paanyaya sa atin upang gawing ang panalangin ay maging bahagi ng ating buhay. Ang pakikinig, pakikipag-usap, kahit yung doon lamang tayo sa presensya ni Jesus, nakatingin, nakaabang, nakikinig. Napakalaking bagay niyan upang maharap natin ang mga araw-araw nating mga alalahanin. Pagpalain tayo